It all started in my Lola's backyard court. Just a kid with dreams of making it on the court. I fought my way through, just like my family taught me. The path was never easy, but we dribbled all the way to the NBA. I'm not just living my dream, I'm carrying theirs too. Now that I play for the Philippines, it's not just for my family. It's for every Filipino with grit, heart, and the determination to succeed. I carry the 3 stars and a sun with pride. Sa Arena Plus, astika sa sports. Natawanan at kulitan, huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumalo na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Oy! Nako mga Marcen! Ako pag ganito medyo, diba, kalakasan ni Enteng at medyo maulan na naman for sure. Ang dami na naman dyan mababasa ng ulan, magkakaroon ng sipon, ubo, na sanhin itong bagyo na ito. Kaya nga naman, hinikayat natin ang lahat na ako. Dapat umiinom kayo everyday ng mga vitamina at mga supplements na pinagkakatiwalaan na natin over the years. Tulad na lang ng pag-inom ng MX3 capsule. Bukod sa ito ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free. Nagtataglay ito ng alpha, beta, gamma nutrients na may antioxidants and anti-inflammatory properties. Alam nyo ba na ang bawat MX3 products ay dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta na masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists at microbiologists. Kaya nga naman hindi katakataka na inawardan sila sa iba't ibang parte ng mundo dahil ito'y proudly Philippine-made. At kung meron ka pang katanungan, pwede mong bisitahin ang kanilang website sa mx3ph.com o di naman kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Hi, Pangga! Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. Gumagaral-gal tayo. Ulit, take two. 3, 2, 1, go. Hi, Pangga! Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At inanyayahan namin kayong makinig At manood tuwing Lunes ng Baklitas sa podcast sa Spotify. at sa iba-iba pang platforms ng Energy FM. Baklitas sa Spotify! Powered by Bingo Plus, sa Bingo sa Saya, plus sa Panalo. O ano, okay ka na? Lika Naka-record pa ba? Mukha yata. Lika na, okay na to. Halika na para Sige makabuking pa tayo. Go. Anong pipindutin mo? Bakla. Cheers, miss! Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo yan! Isang maulan na araw ng Lunes. Nako, doon po sa mga sa mga pangga natin na affected na dahil sa baha. Mag-iingat po kayo, hindi ba? Makinig po kayo sa inyong mga lokal na pamahalaan kung kinakailangan lumikas na po kayo. Wag nang matigas ang ulo. Nakakaloka, hindi ba? At syempre sa mga pangga naman natin na hindi naman apektado ni Enteng. Nako, ipagdasal po natin na nawa naman ay wala mapahamak
dito sa bagyong ito, hindi ba? Yun na lang ang pwedeng gawin ngayon. Ipagdasal ang kanilang kaligtasan, di ba? Bilang tayo ay hindi naman din affected, hindi ibig sabihin na wala kayong pasok o hindi kayo nakapasok, ay maglalamierda kayo, hindi ba? Nakakaloka. Dahil syempre ang ulan na ito ay magdudulot din naman kahit papaano ng sakit, 'di ba, sa atin kapag lalo tayo na ulanan, 'di ba? Tapos mga baha, mag-iingat po tayong lahat, 'di ba? Nakakaloka 'yan. Wala naman sa mga nakatutok pa rin sa atin via our Facebook Live. Ako po si Kapitana Sisa at sa mga nakikinig sa mga radyo sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora, eto na ang Baklita sa Woo! 'Di ba? Nakakaloka to the highest level. Ang grabe, galit na galit ang hangin netong si Enteng. Inaano ka namin, Enteng? Nakakaloka. Diba? Lakas ng hangin. Mag-iingat po kayo, ha? Ayan. At syempre, hindi pa rin syempre pauhuli. Kung ano lakas ni Enteng, eto din ang lakas ng mga kaganapan sa ating arena. Para sa Chiga sa Arena, hatid yan sa atin ang Arena Plus astig sa sports. Chica sa Arena! Di ba? Gaya na nga ng sinabi ko, kung anong lakas ni Enteng, ganun din ang lakas ng mga players mula sa 49th Governors Cup ng Philippine Basketball Association. Nakakaloka, di ba, sa PBA kung saan nga naman nagsagupa ang kagabi ang koponan ng Magnolia versus Terra Firma kung saan tinalo ng Magnolia over 21 points ang Terra Firma dahil naiuwi ng koponan ng Magnolia ang score na 124 against 103. At ang tinangkal bilang best player sa laro kagabi ay si Jerica Ahan Misi. Di ba? Nakakaloka. Tunog imported, di ba? Mga tunog apam, di ba? Mga ganon. Di ba? Kaya nga naman congratulations sa koponan ng Magnolia kagabi. Kasabay din ang pagkapanalo ng Meralco kagabi over Northport. Kung saan nga naman tinalo ng Meralco ang Northport sa 10 puntos na lamang. 109 versus 99 na nakuha ng Northport. At ang tinangkal na best player sa laro kagabi ng Meralco, ayan ay si Allen Durham. Durham. Diba? Tunog yamanin. Dirhams. Mataas ang palitan ng dirhams. Charot lang, hindi ba? Pero eto na nga, as of September 1, ang standings para sa Group A category or division. Nangunguna, diba? Or pangalawa din, diba? Nangunguna sa pwesto ang TNT at ang Meralco na may 3 win and 1 loss. Samantala, nagpantay naman ang Magnolia, Northport at Converge na may 2 panalo at 2 pagkatalo. Diba? Nangongolelat naman ngayon diba, ang koponan ng Terra Firma kung saan nga naman meron na silang 4 na talo at 0 win. Ako, nakakaloka. Samantala sa Group B naman, namamayagpag sa 4 na pagkapanalo at wala pang katalo-talo ang grupo ng Rain or Shine. Samantala ang NLEX naman ay may 3 panalo na at 1 talo. Ang San Miguel naman may 2 panalo at 2 pagkatalo. Samantala ang Ginebra San Miguel naman ay may 1 lang panalo at 2 pagkatalo. Ang Blackwaters ay may 1 panalo at 3 pagkatalo. Samantala nangungulelat naman sa Group B category ang grupong Phoenix na may walang panalo. Wala natural, di ba? Nangungulelat nga dahil walang panalo pero may 3 pagkatalo. Naku, nakakaloka. So talaga nga naman, patuloy nga na namamayagpag ngayon, di ba? Makayanang kayang umakyat ng grupong Converge na makapasok sa top 4 na maglalaban-laban sa quarterfinals, although mahaba-haba pa ang labanan na ito. Pero, 'di ba? Pumapang 5 pwesto kasi ngayon ang grupong Converge kung pumapantay din sa Northport na kung saan may 2 panalo at 2 pagkatalo. Makabango kaya sila sa kanilang pagkakadapa nung All Filipino Cups last season sa PBA o
malaglag silang muli, 'di ba? Kasama ng Terra Firma. Well, malalaman natin yan sa mga susunod pang mga laban para sa 49th season ng Governor's Cup ng PBA. At syempre yan po muna ang ating chika sa arena. Hatid pa rin yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Pero bago ang lahat, nako eto, nabalitaan nyo ba na ang Arena Plus ay tinanghal bilang Best Sports Book Operator for 2024 sa Sigma Asia Awards. Casting natin dyan ang ating mga manlalaro sa larangan ng PBA, ang Pinoy basketball sensation na si Scottie Thompson at ang ating Pinoy pride na umaariba sa mundo naman ng NBA, ang phenomenal film basketball star na si Jordan Clarkson. Kabilang na rin dyan ang bagong endorser ng Arena Plus na si Austin Taylor Reeves. Kaya nga naman kung wala ka pang Arena Plus sa iyong mga cellphone, download Arena Plus app now in App Store or you can watch yung mga PBA games, diba? Na yan sa arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. At paalala pa rin po natin sa lahat na gaming is 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Diba? At yan na, dyan natatapos ang ating chika sa arena. At yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Nako, eto na. Kung mainit-init ang kaganapan sa arena, nako kahapon ay talaga nga naman tumambling. Dinaig pa ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Ang mga utawnes, diba? Bakit? Nang biglang, alam mo yung magpainit ng entablado. Etong si Chloe San Jose sa ASAP kahapon. Habang kinakanta niyang Havana, Hababa. Ay, hindi pala. Iba pala. Anong Hababa, Hababa? Pero talaga nga naman, nagpakita talaga ng alindog at talagang pagkagaling sa pag-awit itong si Chloe San Jose nang awitin niya ang Havana kahapon sa ASAP kung saan marami na pahanga. Ultimo nga sila may Entrata, Edward Barbers at Robbie Domingo ay napahanga sa kanyang malaalindog. Maalindog, hindi malaalindog. Ano ba bakla? Maalindog na performance kahapon na kung saan marami ang napahanga. Pero marami din ang napaisip. Kasi nga kahapon, the way nakausapin siya nitong sila Robbie Domingo, nila may Entrata, nila Edward Barbers, ay para bang may pag-iimbita na dito kay Chloe San Jose na para mapabilang siya sa ASAP na every Sunday. So ano pa maisip ang iba? Kasi last August 29 lamang, ito lang, di ba? Katatapos ilang araw pa lamang, 2024, ay talagang sa isang interview, sinabi naman itong si Chloe na wala daw siyang planong pasukin ang mundo ng showbiz. Bakit ka daw nasa ASAP kung wala? Diba? Yung mga ganong aspeto. Nakakaloka. Pero syempre, lingin naman sa kaalaman natin, diba? Hindi naman to first time na umapak si Chloe San Jose sa stage ng ASAP. Kasi parang dati nagkaroon na din siya sa isang segment din. Sa programang ASAP din siya, kaya lang hindi sa main stage ng ASAP. Kumanta na rin siya. Lingin sa kaalaman ng lahat, magaling pong umawit itong si Chloe San Jose. Diba? Na kung saan nga naman, dyan siya hinahangaan ng kanyang mga supporters on social media dahil bukod sa kanyang pagiging influencer ay may mga talents din naman siyang i-share bago pa man din umusbong at bago siyang iniintriga na alam mo yun, dumidikit lang kay Carlos Yulo for the fame. Hindi, kilala na po talaga siya. Pero yun nga kahapon, hindi rin nakaligtas sa mga mata ng netizen. Bukod sa kanyang magaling na performance, diba? Ang galing naman ng ibang netizen. Talagang alam mo yun, napansin pa kung anong mga panlalait na naman. Nakakaloka kayo, diba? Dahil nga sa kanyang magaling na performance kapon, hindi na iwasan ng mga ibang netizen ang mapansin ang kanyang malalaking binti. Ano naman problema doon? Baka naman nagtatatumbling din siya. Okay. Hoy! Hindi siya magtatatumbling, di ba?
At napansin din naman ang ilan sa kanyang mga katangian. Yung mga netizen talaga, di ba? Alam mo, wala na kayong ibang napansin. Kaya tuloy sabi ng iba, di ba? Sige, i-bash yun ng i-bash. Ayan tuloy. Umapak na sa stage ng tuluyan. Kaya tuloy yung mga tanong ng mga tao ngayon, ha? Di ba? Sinabi mo nung una, last August 20 na interview, ayaw mong pumasok sa showbiz. Pero, nang makita ka nila kahapon, although very good naman ang iyong performance, pero parang nako-confuse na, ano ba talaga, Chloe? Diba? Oo o hindi. Diba yung mga ganon? Laban o bawi? Diba? In fairness, pwede siya maging miyembro ng sex bomb. Diba? In fairness, magaling din. Magaling ang mga pinakita niya kahapon na performance sa ASAP. Diba? Kaya to Chloe, mabuhay ka, diba? Gawin mo kung anong gusto mo, yung makakapagpasaya sa'yo. Huwag mong intindihin yung mga sasabihin ng mga tao na kisihodang, alam mo yun, lalaiting ka, yung mga ganyan, napupunahin na kisihodang, alam mo yun, may malaki kang binti, may mga ganyan-ganyan, okay lang. Hayaan mo, diba? Patuloy kang mamayagpag sa larangan na kung saan ka magiging magaling at magiging masaya, diba? Tsaka maganda na rin yun, kahit paano para humihiwalay na siya sa anino ng kanyang jowa, diba? Na parang tipong hindi lang basta nakadikit siya kay Carlos Yulo. Pero mas maganda siguro daw kahapon, habang kumakanta siya, nagtatatumbling si Carlos sa ASAP kapon. Charot lang daw. Kumakanta siya ng haba na haba. Tapos tumbling ng 3 beses si Carlos Yulo. Nakakaloka, diba? But anyways, diba? Well, malalaman naman natin sa mga susunod na linggo kung talaga nga bang ito nga lang ba ay isang hobby na gusto niya lang ituloy or talagang tuluyan na nga papasukin ni Chloe San Jose ang mundo ng show business na why not? Kung may talent naman talaga at pinakita naman niya very talented yung bata, hindi ba? Well, sama-sama pa rin natin makatutukan yan sa mga susunod na mga linggo. Well, anyways, muli po ako si Kapitana Sisa sa ngalan pa rin ng aking partner na si Tita Cora. We are still same pero iba! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo,